Wala si Ian. Yan. Mababa na siya ng hagdanan mag-isa. Saan tayo punta? Ha? Yan. Saan tayo punta? Oh? No. Don't do that. Ito nga pala mga kano yung sinasabi ko sa yung prutas kahapon. No? Ganito yung bunga niya. Pahaba. Ian, where are you? Asan ka? Ba! Ian, where are you? Nasaan ikaw? Ah? Ba! O mga kano, si Isin, may therapy ngayon. Kaya ako nga nag-aalaga dito kay Ian. Si Isin kasi kasama ng asawa ko. Yeah! Saan ka pupunta? Bilis ng panahon, no? Yun, laki na. Lalaro na. Kaya hindi pa siya nakakapagsalita. Hindi, Papa, kiss. Kiss. Kiss, ah. Kiss. Ay. Ito yung kiss. So, ngayon, mga kano, alas 9 na po ng umaga. At tayo po, magluluto ng itlog. Ating agahan. So, ano to? Binating itlog ng ano. And then, bali nagsangag lang tayo ng mga ano, sinangag, tapos itlog, tapos dito may kamatis. Ito, masarap yung kamatis na to mga ano, itlog with kamatis, patalo na. Tapos kape, no, kain tayo mga ano that's that. So ngayon mga kano, pupunta na tayo sa peso, no, para magtimbang nung for shipping natin sa post office. So umuwala ako dito ang tubig. So let's go. So what's up na mga kano, dito na nga pala tayo sa ating factory ng chicharon. So ito nga pala yung for shipping namin, no, sa post office. So yan, dami. Grabe yung for shipping natin dami. So nakakatuwa mga kano kasi parami ng parami yung umu-order sa atin ng chicharon. Dami Buti na lang at yung post office pipick upin na nila to. So nakatipid tayo ng gasolina, ng oras. Kaya lang tayo yung magtitimbang isa-isa. So magtimbang na tayo mga ano. Yan. So ito nga pala yung ginagamit namin na pantimbang. Yun, ito yun. So susulatan ko lang dyan yung code nila, name. Saka dati kasi pinipicturean ko pa isa-isa yung box. Ngayon hindi na. Kaya mas madali yung process. Ayos na ayos. So mga kano, nandito tayo ngayon sa aming mini garden. At yung sitaw talagang wala ng pag-asa. Ayun o. May tumira na naman. Inubos na yung dahon mga kano. Ayun o. Sayang. Laki na gagapang na yan Pero yung talong ko saka yung mga kamatis ayun malabong. Saka yung patola. Tapos ayun pa, may talong dito.
So totoo lang mga kano, hindi ko na-expect na ganun karami yung order sa amin ng chicharon. Napakaraming box yung for shipping namin ngayon sa post office. Ayan, kita nyo naman. Dami. Bali yung niluto namin kahapon na chicharon, ito na lang yung natira. Wala na. So kailangan na ulit namin magluto. Tagal nga lang nung deliver sa amin na balat. Kasi anong oras na dapat may deliver na eh. Araw nga pala ng Lunes sa Martes, sarado yung Saubaw o yung bilihan ng mga second-hand na gamit. So yung pinakita ko sa inyo na na puno ng prutas, hindi ko alam kung ano yung tawag. So dito kasi nabubulok na yung bunga nun eh. Pero sa palengke marami nagbe-ebenta. Dami ng bunga ng mangga oh. Ayun sa taas oh. Ang laki na, bilis lumaki. Yan, kumpulan, sakto. Ito yung prutas na sinasabi ko mga yan. Nabulok lang. Ayan. Summer na talaga dito sa Taiwan. So nga pala ng mga kanoon, mayroong nga pala nagtatanong sa atin kung magkano daw ba yung gold dito sa Taiwan. Ngayon po sobrang mahal. Mga kano, dati ang gold lang dito is 4,000 lang per gram, Taiwan gram 4,000. Ngayon umabot na siya ng 9,000 plus, 9,300 ang per gramo, Taiwan grams. Magkaiba kasi yung gram sa atin saka yung gramo dito sa Taiwan. So kino-convert din nila yon. Grabe yung yung tinaas ng gold ngayon. Kung dati pa nung panahon na 4 years ago, kung nakapag-invest ako ng mga ginto, may pera lang ako, saka ko iniisip ko talaga na mag-invest. Dapat pala sa ginto na kasi dumoble siya eh. Kung nag-invest ka, let's say nag-invest ka ng 100,000 o ngayon mabebenta mo na siya ng kulang 200,000. So kulang 100,000 na yung tutubo mo Kaya yung mga nag-invest ng gold nung dati, nung mura pa yung ginto dito sa Taiwan, tapos bebenta nila ngayon, panalo na. Napakataas ng ginto ngayon dito sa Taiwan mga kano. Lonchi pa sa gulo-gulo mga tagal yata nung nag-deliver ng balat ng baboy. So kumain na ba kayo mga anong oras na? Alauna na. Mga di pa kumakain. Kain na muna kayo. Ngayon yung antala natin. Wala nang laman. Ubus na mga may naluto na namin yan. Saka yung mantika namin paubos na rin. Ay paubos, punong-puno na yung mga drum. So kailangan talaga mag-pick up. Binibenta rin namin yung mantika mga kaya walang sayang. Ayos na ayos. Ayan mga yung ulam namin ng kapatid ko. Ayan, Mike siya nagluto niyan. Sinigang na na manok. May luya ba to? Yung lagyan ng luya? Sinigang? May luya ba yung sinigang? Oo. Yan nga magpapasarap dun eh. Ano yung pinapalukan? Hindi. Hindi ko lang. Ayan, isda. Kain. Japang, Suban, Mangan, Kaun. Ayan.
Siya yung nagluto nito eh. Ano. Sinigang na manok. At isda. Yan natin. Kung ano ang lasa. Ano yung palang luya? Starter pack. Ano muna. Kaya pala iba'y lasa eh. Kumbaga sa ano eh. Pwede na rin. Walang luya. Pero parang yung sinigang kasi style ano yan eh. Style ano kasi yan. Yung may luya. Sinampalukan, yun. Nadali mo. Pero pwede na rin yan. Kaysa wala. Alang ano eh. Ala kasi kaming pang Ricardo eh. Dapat labanos man lang. Yan ang mga ano. Ito pambalance yan. Pambalance. Chicharon. Pero panalo na to. Yung manok eh. Di ba ano? Di parang hindi na fresh. Kaya namin na rin kanina. Parang yung niluto kong ano. Tinola. Ganun din lasa. Hindi naman. Nakakain mo naman din. Sarap din pala. Parang malambot yung karne. Nakulong. Hindi siya yung ano, yung native. Hindi native chicken pa. Saan ba lang yung luya no? Para sa palukan mo? Lagyan talagang luya to. Parang sinampalukan na to. Walang hindi ko lalagyan ng ano, sinigang. Oo nga, yun na nga talaga. Nilalagyan yun. Hindi na. Luya lang. Saka kamatis. Ano pang asom mo? Ay, mga pala no. Magiging tinola yun. Pwede rin naman yung ano, manok. Yan lang. Pag pala yung biyanan ko nandito na. Nandito na sa factory. Lagi na siyang tumutulong. Laging quality luto nun. Binang kong babae. Peter, ano gusto mong ulam? Kahit ano paluto mo ron, kahit eh. Laging may gulay yan. Oo. Hindi nagluluto ng ano yun. Hindi nagluluto ng isang putahe lang. Laging may karne, may isda, may sabaw. Walang tayo ng restaurant yan, no? Dito, turbol yan. Unang Mga clip. ano, yung mga Taiwanese no. Mga lutong bahay no. Nila no. Pwede pa to kayo mamaya. Bulugan lang ng ano, papakuluan. Makahabol pa yung luya. Ano, tapos na kaming kumain, no? Ayan, meron pa kaming panghimagas na mangga. Ayan, mangga. Kung sa amin, sa probinsya namin, ang tawag namin dito ay chinacho. Chinacho, maliliit na mangga. Ayan. Okay, ito. Sumata ko ng beer. Pampamanid ng konti. Ayan. Marami akong beer sa ano, sa rep. Kaya masya to, mga ano lang, konti-konti. Ano lang kasi to eh, 5% lang yung alcohol nito mga kano. Kaya hindi siya nakakalasing ng sobra. Hindi katulad ng hard o ng Red Horse. Pero may Red Horse din naman kami dyan. Pag yung gin kasi, ano yun? Parang uminom ka na ng alcohol doon. Nakataluan mo yun. Pero dati yun, famous na famous yun. Gin.
Eh ngayon, sobrang init ng panahon, tapos mag-gin ka. Sigurado high blood yun. Mga kano, pupunta nga pala tayo sa 7-Eleven kasi magta-transfer ako ng pera dahil papadalang ko yung kapatid ko. Magta-Taiwan din kasi yun. So sana ngayong buwan na to makalipad siya papunta rito sa Taiwan. Sabi ko sa kanya, wag na siyang mangutang sa lending company. Kung magkano yung kailangan niyang pera, magsabi na lang siya sa akin para mapairam ko siya. Mahirap din kasi yan mga kano. Kung utang pa siya sa lending company, may tubo pa yun. Kaya kailangan magpadala ako mamaya. Kompleto na nakapagpidos na. For visa na lang, visa. Tapos yung flight niya. So sana itong buwan ng Abril ngayon makapunta rin sa Taiwan para kahit pa paano pagka wala siyang overtime pwede siyang tumulong-tulong sa akin. Tayo sa 7-Eleven, withdraw muna tayo mga ano. Boss, mga lodi, ito na yung pera 20 mil to So mga kano, okay na nakapagpadala na tayo ng pera. Ay, naalala ko dati nung nag-apply ako ng Taiwan, napakahirap pumanap ng pera mga kano, lalo na nung pamapamasahe. Tapos nung time na sukon-suko na ako sa pag-apply dito sa Taiwan kasi wala na akong pera Tapos may tumawag sa akin mga kanoon, Jedigal yun, sabi niya na line up daw ako sa by data selection. Sabi ko, ma'am wala na po akong pera pamasahe man wala ako. Sabi niya, hindi, sige subukan mo lang, gawa mo ng paraan, baka sakaling matanggap ka, baka ito na yung para sa'yo, sabi niya sa akin nun. So ang ginawa ko, binenta ko yung cellphone ko mga 2.5 na benta. After nun, nagpunta ako agad ng Maynila, bumili ko nung nabenta ng 2.5, bumili ko ng tigpa 500 na cellphone, yung pang text sa call lang. Sinacrifice ko yung cellphone ko kasi baka sakali wala na talaga, last pita na yon. Buti na lang mga nung yung pala yung tatanggap sa akin, ayun, nakapasa ako. May problema naman, wala akong pera pang medical kasi rush yun, urgent yung pagka-hire sa amin. Within 1 month makakalis na kami. Obligado na kami mag placement fee, tapos medical. So obligado na kami mag down kahit na 25,000 nung time na yon. So pag uwi ko, naghanap na ako ng mahihiraman o kung ano yung paraan na pwede, kung saan ako hiram ng pera. Noong time na yon, sobrang hirap kasi kahit lumapit ka sa mga kamag-anak, wala magpapahiram sa'yo. Kumbaga, hindi naman sa pero yung expected mo na may kaya sa buhay na tingin mo magtitiwala sa'yo, hindi. Kumbaga, hindi ka pinansin. Hindi ako pinansin kasi siyempre walang tiwala Kumbaga, mahirap kasi magtiwala baka hindi ibalik. Wala kasi ako dun sa sitwasyon nila na ganun na basta wala ako sa sitwasyon nila nung time na yon na sila yung may pera na pwede sanang mahiraman. After nun mga kasi sinabi sa akin nung sa Jedigal, pag hindi daw ako nakapag-down ng 20 mil, hanap sila ng papalit sa akin kasi urgent nga yung pagka-hire sa amin.
hindi naman pwede na mag-lending agad kami eh. Hindi pa kami na may medical. So kasi pagka na medical na kami, doon lang kami pwede mag-lending. Kumbaga sureball na kasi yun eh. Buti pa ibang tao, yun. Napairam ako ng pera. Actually, ang napairam niya sa akin is 40,000. Kaya ayun, nakaalis ako mga wala pang tubo yun, hiram lang. Kaya nung nakandito ako sa Taiwan, talagang pero piniram ako ng 40,000. Tapos may may tawag doon, nakapag-lending na pa ako noon ng 50,000. So halos naubos ko rin 100,000 nung nag-Taiwan ako. Pero nabawi ko rin yon sa loob lang ng isang taon, lahat ng mga utang ko. Actually 6 months nga lang eh. Nabayaran ko na yung lending ko, saka dun sa utang ko sa tao. Nakapagpadala pa ako kay nanay. Kasi nung time din hataw talaga. Araw-araw, Monday to Sunday, mga puro 12 oras yung pasok ko. Nung time na yun, sobrang hirap. Pero wala eh, yun naman talaga yung pinunta ko dito sa Taiwan eh, para magtrabaho. Hindi ko lang na-imagine na magbabago pala yung buhay ko pagka mula nakapag-asawa ako ng Taiwanese. May iba yung pananaw ko sa buhay. Tapos yung kamag-anak ko na hiniraman ko ng pera nun dati, medyo may tampo ng konti kasi siyempre ilan din yung nilapitan kong kamag-anak nung time na yun eh. Marami din eh. Yung iba, pinag-explain ako ng pinag-explain, maraming tinanong. Tapos bandang huli, baka lang daw scam yan. Bandang huli, hindi rin pala ako papairamin. Tapos nung time na nandito na sa Taiwan, nag-chat sa akin, siya yung nangihiram sa akin. Hindi ko malaman, nangihiram ng kung magkano inihiram niya. Sabi ko, wag na kayo manghiram, ito'y pera, wag niyo nang bayaran. Kasi medyo malaki inihiram sa akin eh. Binigyan ko na lang ng, alam ko 3,000 yata yun, 5,000 binigay ko sa kanya. Sabi ko, ito wag mo nang bayaran. Hindi ako nagtanim, hindi ako mapagtanim ng sama ng loob eh. Kasi tinitingnan ko yung sitwasyon. Katulad na lang yung may kaya naming kamag-anak. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa kanya kasi kahit na nag-chat ako sa kanya ng kailangan ng pera, naiintindihan ko pa rin na mahirap talaga magtiwala sa kamag-anak na papairamin mo ng pera. Lalo kung alam naman na walang-wala rin kayo, tapos nandun kasi yung point na paano niya mababayaran yun, diba? Saka yung tiwala, kasi wala ka pang kumbaga wala ka pang napapakita eh, wala ka pang accomplish. Yun yung isang point dun eh. Pero kung siguro nung time na yun, kahit papaano medyo nakikita nila na maganda yung tinatakbo ng buhay namin, kahit manghiram ka, sigurado mapapahiram ka. Kasi alam nila may recover yun eh. Kumbaga alam nila na mababalik yung pera nila eh. Pero yung isang paperamin mo, kitang-kita mo isang kahit santo ka paperamin ng pera halagang 20 mil. Paano mababayaran yun? Siyempre yun agad ang papasok sa isip nila nun. Tapos napakahirap kumita ng pera. So sa akin, hindi naman ako nag-ano ng sama ng loob. Baga naintindihan ko sila. Kaya ngayon yung kapatid ko pupunta din sa Taiwan. Ako na yung tumutulong sa kanya kung ano yung mga kailangan niyang requirements, magkano yung mga panggastos. Tulad niya mga placement fee, sabi niya sa akin. Tapos pag nandito na siya sa Taiwan, magkano yung nahiram niya sa akin, hulug-hulugan niya na lang pagka nakaluwag-luwag siya. Ganun lang mga at least magaan yung naging process niya dito sa Taiwan. Kasi alam ko yung hirap eh. Yung hirap na alis ka na tapos wala kang ibang malapitan, wala kang ibang mahinga ng tulong. Tapos yung marami ka na explain, bandang huli di ka rin pala paperamin ng pera. So balik na tayo sa company mga dumating na daw yung balat eh. Tara.
tren na naman mga kano. Kasi anong oras na eh. Tanghali na, mga uwian na yan. Dito manggagaling yung tren. Dito tayo galing eh. Yun yung tren, no? Yan yung tinatawag na man-man. So lahat ng istasyon hinihintuan niya. Hindi katulad ng kulay orange na tren, yung mga malalaking city lang yung hinihintuan. Kaya tawagin dito yan man-man. May kway-kway, man-man. Yun. Tapos meron pang isa yung MRT. Okay na, tabi na tayo. So what's up na mga ano, bali yun nga palang for shipping natin sa post office kahapon. Check-in natin ngayon Lunes eh pipick upin, no. Bali hindi po siya na pick up. Ito po siya. Dito pa rin siya mga ano. So sabi ng post office, bukas na daw nila ito pipick upin. Truck na yung gagamitin nila sa panghakot nito. Ayos na ayos naman kasi di na kami mag-deliver sa post office. Sila na mismo yung magpipick up. Tapos nun, dami nangyari mga ano, kasi ngayon nag-deliver na rin yung supplier namin ng balat ng baboy kaninang mga alas 2 ng tanghali, ay ng hapon. So okay na no, mga ano. So bukas na lang siguro ulit na mga ano. Hanggang dito na lang po muna. So samahan niyo pa rin ang aking pag-vlog dito sa Taiwan. Salamat po. Bye bye.